Hello po, mapagpalang umaga at hapon at gabi sa ating lahat. So, first time ko lang mag-video na ganitong pag-sharing natin sa social media. So, hindi ko alam kung saan ito pinapanood, kung saan ko man ito i-upload. So, may gusto lamang ako i-share sa inyo. May devotion kasi ako. So, dalawang pinagpipilian ko talaga kung ano i-share ko sa social media. Una, gusto ko muna i-share talaga 'to kasi parang pinagpili talaga sa akin ni Lord na ito yung gusto kong i-share sa inyo. So, first time ko talaga 'to, naiilang talaga ako kapag dating sa pagvi-video. Dati ko pang gusto mag-video sa ganito pagse-sharing, pero ilang talaga ako kapag nakikita ko yung sarili ko na nagsasalita ako. So, ngayon is January 5, 2024 and ngayon is 7:50 AM. So, umaga pa lang ngayon and Happy New Year pala sa ating lahat. So, um, gusto ko lamang i-share sa inyo, gusto ko lamang mag-share sa inyo and sana tapusin nyo hanggang dulo. So, first time ko talaga to, hindi ko alam kung ano talaga ang sasabihin din ng Holy Spirit sa akin. So, ginusto lang ng Holy Spirit and sumunod lang talaga ako sa pakiramdam ko na sinasabi ng Holy Spirit para sa akin. So, bago tayo mag-start, okay lang tayo mag-pray, diba? Let's pray. Lord, maraming salamat, Panginoon ko sa ano to, Panginoon ko sa umagang ito, Panginoon ko, Lord, na ang bawat manonood, Panginoon ko, Lord, na gabayan niyo po sila habang nakikinig, Panginoon ko, at mag-focus sa iyong salita, Panginoon ko, Lord, na tulungan niyo po kami, Panginoon ko, sa araw na ito, Panginoon, na Lord, ikaw pa rin ang siyang maghari, Panginoon ko. Maraming salamat sa cross, Panginoon ko, na ipinako mo kami nakasama doon, Panginoon ko. Lord, gabayan niyo po kami, Panginoon ko, sa araw to, Panginoon ko, at i-bless niyo po ang mga nanonood, Panginoon ko. Lord, sa pagtuturo ko po, Panginoon ko, sa pag-asalita ko, Panginoon ko, ikaw po ang siya maghari, Panginoon ko, ikaw po siya ang magsalita, Panginoon ko, Lord. Maraming salamat sa araw na to, Panginoon ko. Sa iyo lamang ang pagpuri, pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, open ko lang, book ko. Open ko lang yung book ko. So, ang topic natin ngayon is focus on God, not on the storm. Kumbaga, 'di ba? Mag-focus tayo kay God, wag sa storm, 'di ba? So, kung may Bible tayo, or edit ko na lang na dito na sa Matthew chapter 14, verse 22 to 23. Mahaba-haba to, so babasahin ko na lang. So, sabi dito sa Matthew 14, verse 22 to 23 na pagkata pagkatapos pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga tanusunod niya at pinauna sa kabila ng lawa. Habang pinapauwi niya ang mga tao, nang makaalis na ang mga tao, umakit, umakit siyang mag-isa sa isang bundok para manalangin. Inabot siya roon ng gabi. Nung oras na iyon, malayo na ang bangka sinasakyan ng mga tagasunod niya. Sinasalpok ng malalaking alon ang bangka nila dahil pasalungat sa hangin. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, pagkakita ng mga tagusunod na may naglalakad sa tubig, kinalabutan sila at napasigaw sila ng multo dahil sa matinding takot. Pero agad na nagsalita si Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot, lakasan ninyo ang iyong kalooban." Sumagot si Pedro sa kanya, "Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin niyo ako, kayaan na naglalakad din sa tubig." "Halika," sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Pero napansin niyang malakas ang hangin. Natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, "Panginoon, iligtas niyo ako." Agad naman agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, "Kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nilang dalawa sa bangka, biglang tumigil ang malakas na hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka at sinabi, talagang kayo nga po ang anak ng Diyos." So, ang gusto ko lang po i-share dito sa verse na to. So, um, famous na verse na to talaga to, 'di ba? Yung lumakad si Jesus Christ sa tubig, 'di ba? So, tayo kasi naka-focus na tayo talaga sa Himala na Lord. Talagang pagka nakita natin, ay parang amaze pag nalaman natin or nabasa natin sa Bible na ay nakakapaglakad si Jesus Christ sa tubig, 'di ba? Nakakapaglakad si Jesus Christ sa tubig. Hindi natin alam na ay si Jesus Christ nakakapaglakad sa tubig, napaka-imposible naman 'yun.
Pero si Pedro din nakapaglakad din naman siya, 'di ba? Si Pedro, pero nga lang lumubog siya agad. 'Di ba? Lumubog siya agad, 'di ba? Paunti-unti siya dito, 'di ba? Na dahil sa takot niya, lumubog siya agad, 'di ba? Unti-unti siyang lumubog. So, ang pinaka ano ko dito is nung time na yung sa storm. Kumbaga yung kay Pedro talaga yung kwento na to. So, dapat nating dapat tayo mag-focus kay Lord. Kumbaga dapat tayo mag-focus kay Lord. Huwag tayo mag-focus sa paligid natin. Sa storm, kumbaga yung nakakatakot, kumbaga yung pinakatakutan natin. Kumbaga kasi mas tumitingin tayo sa paligid natin. Kumbaga, ay, ganitong ganyan. Parang nakakatakot kasi masama yung pakitain natin, masama yung paligid natin, sa likod natin, yung past natin, or something yung parang in the future natin na makikita natin na ay sobrang sobrang sama, sobrang nakakatakot. As in storm talaga, as in pagka andun ka talaga sa way ng storm talaga is talagang nakakatakot, 'di ba? Kumidlat pa nga lang parang kinakatakutan mo na. Kumbaga madilim pa lang kinakatakutan mo na. 'Di ba minsan na lang 'di ba minsan na nga lang 'di ba tayo mga tao minsan takot sa kidlat, 'di ba? Sa kidlat pa lang, 'di ba? Parang nakakatakot talaga. Ang ibig sabihin ng yung storm na 'yun ay yung problema, ay yung mga pagsubok, ay yung mga kalagayan natin, yung mga sitwasyon natin, ay yung mga kinakatakutan natin. Kumbaga kasi tayo kasi talaga is puno talaga tayo ng problema. So tayo talaga is puno ng pagsubok, ng kalagayan kalagayan man natin, sa sitwasyon lang natin, 'di ba? Kahit masaya tayo, mamaya magiging malungkot na naman tayo. Kung magiging malungkot tayo, magiging masaya na naman tayo. So parang alternate, parang pabalik-balik na lang, masaya, malungkot, masaya, malungkot, masaya, malungkot, masaya, malungkot. Pero sabi ng Lord, huwag tayo mag-focus sa storm. Sabi nga 'di ba ng Diyos, sabi ni Jesus Christ dito na tawag dito na halika, sabi dito, halika. Sabi niya dito, halika. Kapag sinasabi ng Lord, sa akin ka lang mag-focus. Sabi ng Lord, sa akin ka lang mag-focus. Halika eh. Sa akin ka lang tumingin. Di ba pag tinawag ka, titingin ka pa ba sa iba? Uy, sino yung tumawag sa akin? Pag sinabi pa sa'yo ng kaibigan mo, ano, dito ka, punta ka dito. Siyempre, habang papunta ka, nakatingin ka sa akin, di ba? Pag tinawag kita, uy, ganito, ganyan. Hindi ka, punta ka sa akin. Titingin ka ba sa iba habang naglalakad ka sa akin? Di ba hindi? Nakatingin ka sa akin. So sabi ng Lord, kailangan mag-focus ka sa akin. Huwag ka mag-focus sa paligid mo kasi once na nag-focus ka sa paligid mo, mabilis ka ma-fall down. Kaya marami nadadapa eh. Kasi nakapokus sila doon sa paligid na yun. Kumbaga nakapokus sila sa sitwasyon na yun. Kaya marami na pa-fall down. Kaya maraming mga tao na nagsasabi na mabilis pa-fall down. Mabilis ma mabilis siyang madapa. Mabilis siyang madapa. Bakit? Kasi nakapokus siya sa paligid, sa sitwasyon. Hindi man natin makita ang God. Hindi man natin makita ang God. Tandaan natin, once na may problema tayo, once na napakalaki ng problema, huwag nating isipin na wala yung God. Wala yung Diyos. Kumbaga, ang isipin natin, mas malaki pa ang God. Mas malaki pa ang God. Amen? Kasi, mas malaki pa ang God kaysa sa problema natin. Hindi natin alam na ang God mismo ang mas malaki. Diba? Ang problema, ang mga sitwasyon, ang mga kalagayan natin, mga kinakatakutan natin na mga sa paligid natin, yung mga bagay-bagay man yan. Sabi ng Lord, mas malaki ako dyan. Mas malaki ako dyan. So may hinanda ako dito. May hinanda talaga ako dito. Nakita ko lang talaga. Nakita ko lang to. Ito yung example ko lang to. Example. Example, ito tayo. Itong bagay na to. Ito tayo. And ito yung problema. Diba? Napakalaki. Napakalaki yung nakaharang sa atin, yung bumabangga sa atin, napakalaki. Pero sinasabi ng Diyos, mas malaki ako dyan. Sa likod ng mga problema, sa likod ng mga pagsubok, sa likod ng mga kalagayan natin, mga sitwasyon natin, mga dinadaanan natin, sabi ng Lord, mas malaki ako dyan. Sa likod niya, mas malaki ako dyan. Diba? Titingnan natin, napakalaki ng pagsubok, pero napakalaki ng God. Diba? Kung focus tayo kay God, ay napakalaki ng God. Kayang isolve ng God yan. Sinasabi nga ng God, diba? Huwag kayong tumingin.
Huwag kayong tumingin na wala tayong God. Tumingin tayo na may God. Kasi sabi natin, ay, malungkot ako, nakakayak na sitwasyon, paulit-ulit na lang, araw-gabi na lang, kinabukasan na naman, gastusin, kuryente, tubig, ulam, hindi ko maisip kung anong kakainin ko, kung anong hindi ko maisip kung anong suotin ko. Diba nga lagi sinasabi ng Lord na huwag mong isipin yung bukas mo. Kumbaga sapat na yung araw na meron kang araw na pinagdadaanan. So sabi ng Lord na huwag tayo mag-focus. Diba? Sabi ng Lord, huwag tayo masyado mag-focus. Nakikita natin, nararamdaman natin na yung mga pagsubok, yung kalagayan natin, yung sitwasyon natin, yung paghihirap, and yung mga problema is nararamdaman natin. Pero sabi ng Lord, yung eyes natin is mag-focus sa Kanya. Focus tayo sa Kanya. Yung eyes natin sa Kanya. Nararamdaman natin. Pero sabi ng Lord, yung eyes mo and yung heart mo is mag-focus na sa Kanya. Kayang isolve ni Jesus Christ. Yan. Kayang isolve ni Jesus Christ yan. Yan, once na nag-focus yung heart and mind and your eyes mo sa Kanya. Diba? Yung daang yun, sabi ni Jesus Christ, diba? Tumayo ka lang, tumaan ka lang, pero huwag mo tingnan yung paligid mo. Pansinin mo kung saan nakatayo si Jesus Christ. Lagi natin tandaan, mas malaki ang Diyos kaysa sa problema. Huwag tayong tumingin sa problema na hindi natin masusolve. Huwag natin tingnan yung problema natin na napakaliit ng Diyos. Kumbaga isipin natin, napakalaki sobra ng Diyos. Kumbaga yung problema na yan, yung pagsubok na yan, yung kalagayan na yan, tiyatapakan lang yan. Diba? Tiyatapakan lang yan. Kumbaga yung problema na yun, wala pa yan sa loob. Kumbaga yung problema na yan, yung kalagayan mo na yan, paghihirap mo na yan, yung pagsubok mo na yan, sabi ng Lord, mas malaki ako dyan. Kaya kong isolve yan, basta sa akin ka lang mag-focus. Sa akin ka lang tumingin. Yung eyes mo, yung mind mo, yung heart mo, is sa akin lang mag-focus. Ayun ang sinasabi ng Lord. So sabi dito sa verse 27 na, sabi dito na, pero ganun salita si Jesus, sabi dito na, ako ito, huwag kang matakot, lakasan ninyo ang iyong loob. Ibig sabihin, ako ito sabi ni Jesus Christ, problema lang yan paghihirap lang yan pagsubok lang yan kalagayan mo lang, sitwasyon mo lang yan kumbaga maliit lang kay Lord, para sa atin malaki yun. Pero sabi ng Lord, diba, ako ito, kumbaga sino ba ako? Isang hamak na tao lang ba ako? Isang hamak na taong bagay lang ba ako? Na ba akong kapangyarihan? Hindi ba ako nagkatawang tao? Sabi dito ng Lord, diba, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot, bakit? Sabi dito, lakasan ninyo ang loob. Lakasan ninyo ang iyong loob. Bakit? Bakit lakasan natin yung loob? Kasi ang Diyos ang kasama natin. Amen? Ang Diyos ang kasama natin. Tao lang ba yung kasama natin? Hindi. Diyos na nagkatawang tao. Diyos na sinasamahan tayo sa mga pagsubok. Minsan na hindi natin nararamdaman. Minsan hindi natin nakikita. Pero sabi ng Lord, pangako ko sa inyo, kikilos ako. Habang nag-work ka, nag-work din ng Lord. Akala natin ng Lord, nakaganyan lang yung Lord sa langit. Nakaupo lang sa trono niya. Habang tinitignan, habang nag-work sa kingdom, habang nag-work ka sa kingdom ng Lord, akala mo, nakagano, naka-close arms lang ang Lord. Pero ang Lord, naka-open arms. Sabi ng Lord, diba? Akala natin, hindi nag-work yung Lord. Ay, kapag nag-work ka sa kingdom ng Lord, pag sabihin mo, ay, pagka nag-work ka sa kingdom ng Lord, ang iniisip mo, ang Lord ang sinasabi sa iyo ng God is, ay, napakagaling naman ito ng anak ko, yung children ko, napakagaling niya. Sobrang masunurin siya, nag-o-obey siya, sinusunod niya lahat ng utos ko, napakagaling niya, nag-share siya ng gospel, nag-discipleship siya, nag-ministry siya, nakapag-share siya ng gospel kahit saan, diba? Nakakapag-preach siya.
kahit hindi siya pastor. So, akala natin ganun lang ang sinasabi sa atin ng Lord. Akala natin binabati lang tayo na naka-closed arms ang Lord sa langit, sa trono niya. Pero ang sabi ng Lord, di ba? Ang sabi ng Lord, kumikilos din ako. Habang nag-work ka sa kingdom ko, nag-work din ako sa buhay mo. Kumbaga, akala natin yung buhay natin is wala na. Pero sabi ng Lord, huwag ka mag-alala. Nag-work din ako, nagtatrabaho din ako sa buhay mo. Habang nag-work ka, nag-work din ako. Diba ganun ang Lord? Diba kung tayo magtatrabaho, diba? Magtatrabaho tayo, yung manager natin, yung may-ari ng kumpanya, is nagtatrabaho din. At siya yung nagbibigay ng sahod sa atin. Diba? Akala natin tayo yung mas naghihirap. Pero sila yung mga taong mas ganun din ang God. Diba? Ganun din ang God. Naghihirap tayo pero mas naghihirap ang Lord. May mga plano siya at may mga ibinibigay siya sa atin. Diba? Like mga sahod. Diba? Kung dito sa mundong ito, ang tawag sahod. Pero ang tawag sa atin ng Lord is blessing. Blessing. Ang blessing ba, makukuha ba natin yung dito sa mundo? Yes, may makukuha tayong blessing dito sa mundo. Pero ang pinaka-blessing is ang salvation. Diba? Ang salvation. So, kapag namatay tayo, doon lang natin malalaman ang salvation. Diba? So, um, meron pa, diba, sabi dito na, meron pa sa pangalawa naman is tinitingnan Lord yung pananampalataya natin. Pananampalataya is yung faith natin, yung faith. So, yung faith natin ang tinitingnan ng Lord. So, pag tumitingin ng Lord sa faith natin, diba? Sa faith natin tumitingin siya ang Lord, parang tinitingnan niya, parang tinitest niya, ay baka sa kabila nito is titignan ko kung may faith ba talaga siya sa akin, kung may faith ba talaga siya sa akin, kung may pananampalataya ba talaga siya sa akin. Baka pagka wilderness na, mawalan siya sa akin ng pag-asa, hindi siya sa akin magtiwala, baka mamaya mag-complain siya sa akin. So, sinasabi ng Lord, tinitingnan niya ang faith natin. So, di ba, tayo dapat na, huwag nating isipin na kapag for example, kasi may example ako na hinanda dito kasi, for example, sa langit, makikita natin yung langit, sobrang napakadilim talaga, napakadilim. So, kapag napakadilim, ang isipin natin agad is uulan, di ba? Is uulan. Pero sabi ng Lord, pero maya-maya, umaraw, hindi umulan. Di ba? Ang iniisip kasi natin agad sa situation na nakikita natin is negative agad. Huwag tayo mag-focus, huwag nating iisip, huwag nating ilagay sa mind natin, sa isip natin, and sa heart natin na is negative. Is negative. Di ba? Huwag nating hayaan na negative yung iniisip natin. Sabihin na ng Lord, maging positive tayo. Maging positive tayo. Huwag nating hayaan na yung mind natin is nakapokus sa negative. Napaka-negative nun. Akala mo uulan, pero sabi ng Lord, pinakita niya, hindi umulan. Pero sabi ng Lord dito, di ba, mayroon din ng example dito. Pag nakita mo yung langit na madilim, makulimlim ang isip natin, makulimlim ang paningin natin. Di ba, di ba, sabi dito na, pag makulimlim, di ba, parang agad-agad natin isipin, ay uulan. Di ba? Di ba? Tama ba ako? Di ba? Tama ba ako? So, sabi dito, pero dahil may faith ka, kung ayaw mong umulan, magiging maaraw yan. Bakit? Sabi dito, di ba? Meron dito sinabi si God, di ba? Sa verse, open natin sa Matthew 17, verse 20. Mateo chapter 17, verse 20. So, babasahin mo siya sa English. So, sabi dito sa Matthew chapter 17, verse 20, sabi dito, He replied, because you have so little faith,
Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Sabi ng Lord, di ba? If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen? Diba? Sabi dito, walang imposible pag may pananampalataya ka. Diba? Makikita mo, paligid mo, ay wala na to solusyon, wala na to solusyon. Ano ba to paligid ko na to? Nakaharang na lang, marami nakaharang. Lagi na lang ako nadadapa. Lagi na lang ako umiiyak. Babangon pa ba ako? Hindi ko alam kung paano ako magpo-focus, kung paano ako maglalakad sa way na to na kaya ko na-overcome ko. Sabi ni Lord dito, di ba? Kaya mong i-move. Once na may faith ka, kaya mong i-move yung mountain. Di ba? Kaya mong i-move yung mountain dito. Ibig sabihin doon din, kaya mong i-move yung problema mo. Kaya mong i-move yung problema mo sa likod mo, sa pas mo. Kumbaga kaya mong i-move yun. Pawalain yun. Ibig sabihin, once sabi nila, diba, nothing will be impossible with you. Sabi nila, nothing will be impossible for you. Sabi nila, walang imposible pagdating sa iyo once na may pananampalataya ka. Diba? Ang Lord ang hinahanap yung pananampalataya natin. Kasi, once na may pananampalataya tayo sa Kanya, pinupot natin yung Lord natin sa buhay natin. Kumbaga, pinupot natin ang Lord sa life natin. So, balik tayo. Sabi dito sa Matthew, sa Matthew 14, balik tayo sa Matthew 14, sa chapter 14. Sa verse 31, di ba, sabi dito ng Lord, di ba? Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan? Diba? Sabi ng Lord, minsan nag-aalinlangan tayo. Minsan sa pinagdadaanan natin, kinakatakutan natin. Diba? Minsan, pinipili natin na huwag tayong dumaan sa gantong way dahil nag-aalinlangan tayo, natatakot tayo. Diba? Natatakot tayo, pero sabi ng Lord, bakit ka nag-aalinlangan? Wala ka ba pananampalataya? Asan ang pananampalataya mo? Ang hinahanap ng Lord yung pananampalataya mo. Diba? Kahit liit ng pananampalataya mo, sabi ng Lord, napakaliit ng pananampalataya mo. Ibig sabihin, may paniniwala kay Lord, pero napakaliit. Ibig sabihin natin, kailangan natin malaman, ay, ang Lord is malaki pa dito. Ay, ang Lord, walang imposible pagdating sa Kanya. Diba nga sabi ng Lord, diba, sa Matthew chapter 19, verse 26 ba yun? Diba sabi doon ng Lord, diba, pagdating sa tao, napaka-imposible nito. Pero pagdating sa Diyos, napaka-posible nito. Amen? Walang imposible na kapag pagdating sa Panginoon. Diba? Imposible ito sa tao. Pero ang lahat ay posible sa Diyos. Amen? Diba? Sobrang sarap sa piling na ay ang Lord sa atin mismo. Kumikilos siya sa atin talaga. Diba? Ayaw ng Diyos na tinitingin tayo sa sitwasyon natin na ay negative tayo agad. Once na nakita natin yung sitwasyon na masama, naisip natin agad, napaka-negative, diba? Napaka-negative, diba? Yung example ko nga kanina, diba? Ang example ko nga kanina is, dito, na once na nakita mo yung langit, di ba, na napakadilim, as maya-maya, hindi naman pala uulan. So, minsan kasi iniisip natin is advance na agad, di ba? Advance na agad. Kung tayo kung sa mga Pilipino, kung sa ating mga tao, sabihin natin sa buong mundo,
ang mind natin is advance. Mag-isip tayo is positive na lang. Okay? Huwag tayo mag-isip na isipin natin is negative na agad. Is negative. Di ba? Negative. Pag nag-focus tayo agad sa negative kasi yung sitwasyon natin is, di ba, yung sitwasyon natin is mag-fail. Ma-fall down tayo. Di ba kung sabi dito, di ba? Sabi dito, di ba? Sa verse 30, sabi dito, pero napapansin niyang malakas ang hangin. Natakot siya at unting-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. As spiritual, kahit sa physical, emotional, mentally, diba? Mapapansin natin, ganito tayo. Paano? Once na dumating ang problema, lubog agad tayo. Dapa agad tayo. Lumulubog agad tayo. Di ba pag may problema tayo, sabi ng Lord, di ba? Sabi dito, kaya sumigaw siya, sabi ni Pedro, kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. Ano isinisigaw natin kay Panginoon kapag nagpe-pray tayo? Panginoon, tulungan mo ako. Di ba once na may problema tayo? Once na may problema tayo. Pero sabi nga sa verse 31, di ba? Agad naman inabot ni Jesus Christ ang kamay ni Pedro. Kumbaga, isipin natin tayo yung inabot ng Lord ang kamay natin. Pero sabi ng Lord, napakaliit naman ang pananampalataya mo, bakit ka nag-aalinlangan sa akin? So, isipin natin, di ba? Isipin natin, huwag tayo matakot. Once na nag-focus tayo sa problema, di ba? Sa problema, sa pagsubok, sitwasyon, sa kalagayan natin, sa paghihirap, sa takot, ibig sabihin, mabilis kang ma-fall down. Diba sabi nga sa kanina, diba? Sa una ko sinabi, diba? Mabilis kang ma-fall down. Diba sabi dito, diba? Natakot siya at unting-unting lumubog. Ibig sabihin, unti-unti siyang lumubog. Ganoon din tayo. Unti-unti tayo lumulubog. Akala natin, yung Diyos, napakaliit na lamang. Kaya kapag lumubog na tayo, sabihin natin, ang tatawagan natin, Panginoon, diba? Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, isolve mo yung problema kong ito. Panginoon, naghihirap ako. Pero minsan, hindi sumasagot ang Panginoon. Bakit? Bakit hindi sumasagot ang Panginoon minsan? Bakit? Kasi, ang gusto ng Lord na makita sa'yo is may pananampalataya ka sa Kanya. Kahit na hindi siya nagsasalita sa'yo, is kumikilos ka na parang meron kang Diyos sa buhay mo. Na napakalaki ng Diyos sa buhay mo. Amen? Diba? Ang ayaw wala ng Diyos is tumitingin ka lang na wala kang Diyos. Akala natin napakalaki ng fear natin, yung problema natin, yung pagsubok natin, yung sitwasyon, yung mga bagay na kinakatakutan natin. Minsan ganun tayo. Diba? Minsan ganun tayo. Akala natin once may problema tayo, tinitignan na agad natin na parang wala tayong Lord. Diba naglulugmok tayo. Umiiyak na lang tayo sa isang tabi. Diba? Halos hindi ka na lumabas. Once na paglalabas ka, pupunta ka sa kaibigan mo, sabihin mo, Frenny, diba? Diba? BFF, diba? Minsan mga ganun talaga, minsan mga ganun, diba? Kaibigan ko, tropa ko, pre, tol, diba? Minsan, ang hinahanap ng Lord is tumapit din sa Kanya. Minsan kasi, alaw tayo ng alaw na paglapit sa mga tao. Diba? Yes, pwede. Yes, pwede. Lalo na sa mga Christian, diba? Lalo na may mga leader. Lalo na may pinaka-highest leader is yung senior pastor natin or yung seniora pastora natin, diba? So, pwede tayo magsabi sa kanila. Pwede din tayo magsabi sa mga kaibigan natin, sa kapwa pananampalataya natin. Pwede tayo magsabi sa kanila. Pero sabi ng Lord, mas lumapit ka sa akin. Lord siya. Lord siya. Pero hindi ibig sabihin hindi ka nalalapit sa mga taong yun. Hindi ibig sabihin lalapit ka sa pinakamataas, hanggang sa pinakabababang tao. Hindi. Ang sabi ng Lord, tingnan mo ako. Tingnan mo ako. Pag-focus ka sa akin, i-focus mo yung heart, mind, and yung eyes mo sa akin. Ayun ang lahat. Pag-focus ka sa Kanya.
mag-focus ka sa Kanya. Tumingin ka sa Kanya. Amen? Kaya ba natin yun? Kaya natin yun. Sitwasyon lang yan eh. Huwag natin ilagay yung sitwasyon natin yun. Baka kasi isipin natin, ay, baka kasi ganito, baka kasi ganyan. Tanggal natin yung baka natin. Palitan natin na sinold na ng God. Yung baka na yan, yung baka, yung sana na yan, tanggalin na natin yun. Tanggalin na natin yan. Yung baka na yan. Yung baka is namamatay. Diba? Yung sana naman, is hindi mo alam kung sasagutin, para nag-aalinlangan ka lang din. Pero sabi ng Lord, tanggalin mo yan. Ang Lord is habang buhay. Siya ang hari ng mga hari. Siya ang Panginoon ng Panginoon. Siya ang Diyos ng mga Diyos-Diyosan. Diba? Ibig sabihin, siya ang pinaka-highest sa lahat. Walang makakatalo sa Kanya. Walang makakalapit sa Kanya. Kundi ang mga tao at ang mga anghel. At ang mga anghel at ang mga taong anak lamang. Diba? Sino ba ang mga anak niya? Diba? Ako lang ba? Ang senior pastor lang ba? Ang leader lang ba? Ang minister lang ba? Hindi. Sabi ng Lord, we are children of God. Pero hindi ibig sabihin nun na once na sinabi mo, ay, children of God ako. Hindi. Minsan, ganun tayo. Anak ako ng Diyos, anak ako ng Diyos. Pero, at lagi natin tandaan, iba ang create sa anak. Diba? Create ka lang niya. Pero hindi ibig sabihin na anak ka na niya. Itang may babasa ako sa inyo. Hindi ko tinanda. So, John chapter 1 verse 1 to 12. So, sabi doon na kung sino man ang sumusunod sa akin, kung sino man ang sumasampalataya sa akin, bibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Babasahin ko na lang. So, sabi dito na John chapter 1 verse 1. Verse 12 pala. Verse 12. Sabi dito, 'di ba? Sabi dito kung sa Tagalog is 1 chapter 1 verse 12. Sabi dito, ngunit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sabi dito, 'di ba? Sabi dito, ngunit ang lahat daw ng tumatanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Sabi dito, ngunit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa akin ay binibigyang karapatang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, once na hindi pa tinatanggap yung Diyos, once na hindi ka pa sumasampalataya, kaninong anak ka? Kaninong anak ka? Kaninong anak ka physical? Spiritual. Kumbaga sa evil spirit ay Satan. Bakit? Kasi doon tayo namumuhay. Doon tayo namumuhay. Anak na tayo. Tayo nagiging anak niya. Nagiging alipin niya tayo. Diba? Pero ang sabi doon, kung sino man ang tumatanggap sa akin, kung sino man ang sumasampalataya sa akin at sumusunod sa akin, ay bibigyan ko ng karapatan maging anak ko. Maging anak ng Diyos. Diba? Maging anak ng Diyos. So, balik tayo doon, diba? Huwag tayo mag-focus talaga. Kumbaga, inoon na natin yung mind natin, yung heart and yung eyes natin kay Lord talaga. Minsan, madidistract ka talaga. Diba? Di kasi sa ating mga tao, was na may something na pagka, kunyari, may nagsisalita, ito, for example ngayon, kung nanonood mo na kayo ng video, minsan pag sa paligid ninyo, yung mga kapatid ninyo, yung nanay ninyo, yung tatay ninyo, may nag-chat, may nag-notif, diba? Minsan hindi mo may iwasan na tumingin, diba? So, pagka nanonood ka, may times na napapatingin ka dito, may times na napapatingin ka dito. Pero hindi ibig sabihin nun, magpo-focus ka ng tingin doon. Diba? Mapapatingin tayo, makikita natin,
Ayun yun eh. Sinasabi ko kanina eh. Nararamdaman natin eh. Ibig sabihin nun, ang ibig sabihin na nararamdaman natin, parang titignan natin, titignan natin yung sitwasyon, pero tignan natin yung sitwasyon na napakaliit lang yun. Napakaliit lang nun. Yung example ko kanina, di ba? Di ba, ito tayo. Ito yung problema. Ito yung God. Ito yung God. Ito yung problema. Ito tayo. Pero palitan natin yan. Palitan natin yan. Ito na tayo. Ito na ang problema. Kaya natin papakan ang problema. Amen? Diba? Napakalaki. Diba? Napakalaki ng God. Kasi ito na yung problema natin. Doon lang tayo tumingin. Diba? Pag titignan natin, ay napakalaki na problema. Ano mangyayari sa atin? Maharangan ng God. Maharangan ng God, diba? Pero mas tinignan natin ang problema na napakaliit. Napakalaki pala ng God. Diba? Isipin natin, napakalaki pala ng God. Oh. Diba? Amen, napakalaki ng God talaga sa atin. So, tumingin lang tayo na may God tayo. May God tayo. Diba? Tignan natin ang God. Apakan na natin yung problema niya. Diba? Napakaliit lang yung problema niya. Napakaliit. Sobrang liit lang yung problema niya. So, ayun yung lagi sinasabi ng Lord sa atin. Lagi nating tandaan. Nakakatingin tayo dito. Titingnan natin to. Titingnan natin yung solusyong to. Pero hindi ibig sabihin kung pagpa-focus ka doon. Sabi ng Lord, pag-focus ka sa akin. Sa akin. Kanina tayo magpa-focus sa Diyos lamang. Huwag natin tingnan yung sitwasyon na rin. Napakaliit. Diba? Sabi nga dito, diba? Tumingin lang tayo kay Lord. Sa pananampalataya natin sa Kanya. Kay Lord. Huwag tayo mag-focus doon kasi kailangan mag-focus tayo sa Lord. Huwag tayo mag-focus na napakaliit ang pananampalataya natin kay Lord. Huwag tayo mag-focus na napakaliit ng Lord sa atin. Huwag tayo mag-focus kay Lord na parang wala ang Lord sa atin. Mag-focus tayo na nandiyan ang Lord sa atin. Amen? Nariyan ang Lord sa atin. Diba? Tayo ang templo ng Diyos. Nasa sa iyo. Nasa langit siya. Nakaupo siya sa throne. Pero ano ang binigay niya sa iyo? Ang Holy Spirit mismo. Yang Holy Spirit mismo na ibinigay sa iyo ng Lord. Ayan ang Diyos na sinasamahan ka. Ayan ang Diyos na sasamahan ka hanggang ngayon at hanggang dulo. Kung pananatiliin mo siya na mag-stay siya sa iyo. Amen? Hindi ibig sabihin na may Holy Spirit ka na is malaya ka na. Nagkakasala tayo. Dalawa yan, di ba? Sa palabas, di ba? May isa sa palabas, di ba? Lalo sa mga cartoons, di ba? Sa mga cartoons, sa mga kabataan, di ba? Na minsan dito, sinasabi natin dito, ito si Satan, dito naman yung good angels, di ba? Ito yung evil spirit, ito yung Holy Spirit. Di ba? Minsan, may whisper dito, may whisper dito, hindi mo alam kung ano pakikinggan mo. Pero tayo, di ba sinabi natin, binigay tayo ng Holy Spirit. Pero hindi ibig sabihin is wala na evil spirit. Ang Holy Spirit is holy siya, di ba? Holy. Ibig sabihin siya holy. Holy siya, di ba? Ibig sabihin ng holy is high siya. Di ba? Malinis siya. Ibig sabihin ng holy. Holy siya, holy. Once ang evil spirit, once inaalo natin yung evil spirit na pumasok sa ating katawan, ang Holy Spirit na mismo yung lumalabas sa atin. Bakit? Kasi ayaw niya na narurumihan tayo. Gusto niya nga na maging malinis tayo eh. Pero kasi pasok ng mga kung ano-ano man sa yung evil spirit, ano man mga problema, pagsubok ng mga sitwasyon mo yan, kung ano man yung mga kasalanan mo, pag pinapasok mo, ang Holy Spirit na mismo, ang umaalis sa'yo. Kasi ayaw niya na madumihan siya. Kasi siya ang holy. Siya ang naglilinis. Pero dahil sa sitwasyon, dahil sa kalagayan mo, dahil sa inaalaw mo, ang evil spirit, ang
gusto mong makasama at inaalaw mo na pumasok sa'yo. So, um, may babasahin ako na verse pa. Open natin sa Psalms chapter 28 verse 7. Kung sa Tagalog is Salmo 28 verse 7. Sa English naman is Psalms chapter 28 verse 7. Hanapin ko na siya. Ito. Diba? Sabi dito sa Tagalog, babasahin ko muna sa Tagalog. Kayo ang nagpapalakas sa akin at nag-iingat. Ang aking puso sa inyo'y nagtitiwala. Magagalak ako at aawit ng pasasalamat. Diba? Sabi dito naman sa English, Psalms chapter 28 verse 7, the Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps. My heart leaps for joy, and with song I praise Him. Sabi ng Lord, di ba? The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. Sabi dito, once na inalaw natin na nagpapalakas sa atin ng Lord, once na ang Lord, di ba? Sabi ng Lord, siya, once na naniwala ka sa Kanya, sabi dito, once, di ba? My heart trusts in Him. Ibig sabihin, pag ang heart natin, nagkatrust tayo sa Kanya, di ba? Sabi dito, di ba? Walang posible. Balikan natin yan. Sabi, balikan natin yan. Sa verse, Matthew 17 verse 20, sabi dito, di ba? Nothing will be impossible for you. Amen? Amen? Di ba? Walang imposible pagdating sa iyo. Once na may pananampalataya ka. Sabi dito, i-anong mo lang na Lord, Ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking shield. Ikaw ang aking panangga. Ikaw ang nag-iingat sa akin. Sabi dito, my heart trusts in Him. Kumbaga ang heart natin, yung buong katawan natin, yung spiritual natin is mag-focus lamang sa Kanya. Amen? Ayun ang sinasabi ng Lord. Diba? Ayun ang sinasabi ng Lord. Sabi dito, diba? Magagalak ako. Ibig sabihin, magagalak ako. Ibig kagalakan. Diba? My heart leaps for joy. Ibig sabihin nun, and with song I praise Him. Sa kabila ng pagsubok, diba sabi ng Lord, diba? The Lord is my strength. The Lord is my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. And my heart leaps for joy, and with song I praise Him. Sa kabila ng lahat ng mga problema, pagsubok, pinagdadaanan, paghihirap, sabi ng Lord, kaya ko mag-praise pa rin sa Kanya. Kaya ko pa rin magsalita sa Kanya. Kasi nga, nagpo-focus ka sa Kanya. Focus ang heart, mind, and yung eyes natin sa Kanya. Amen? Diba? Lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo. May tao ba na walang pinagdadaanan ng problema? May tao ba na walang taong pinagdadaanan ng paghihirap? Kahit nga bata yan, may pinagdadaanan eh. Tama? Diba? Yung candy nga lang, alam mo sa lollipop. Diba? Sobrang hirap buksan nun pagdating sa mga bata. Problema sila, diba? Naghihirap sila. Ibig sabihin, lahat tayo may pinagdadaanan ng paghihirap. Lahat tayo may pinagdadaanan ng paghihirap. So, kailangan natin isipin na ang Lord ang kalakasan natin. Ang Lord ang panangga natin. Hindi ibig sabihin nun, siya yung harap natin talaga. Kumbaga, siya yung magiging daan natin na ang Lord talaga ay iharap ko yung Lord. Hindi. Iharap natin yung sarili natin at nasa likod natin ang Lord. Tayo ang aatake, pero mas aatake ang Lord. Kasi nga, sabi ng Lord, diba? Siya ang kalakasan at
palangga natin. The Lord is my strength and my shield. Diba? Siya ang kalakasan at shield natin. So, sabi dito na, kailangan natin magtiwala sa Kanya. Okay? Kailangan natin magtiwala sa Kanya. Amen? Kailangan natin magtiwala sa Kanya. Kailangan natin mag-focus sa Kanya. Kailangan natin mag-focus sa way na yun. Kailangan natin mag-focus sa way na yun. Sa way ng Lord. Diba ka sabi ng Lord, I am the way, the truth, and the life. Ibig sabihin, siya ang Diyos na ang way na pagdadaanan natin. Diba? So, bago ko tapusin ito, may gusto lamang ako sabihin sa inyo. Lahat tayo, yes, may pinagdadaanan. Lahat tayo may pinagdadaanan ng problema. Diba? Lalo na tayo mismo, di alam ng mga tao yung problema natin. Pero lagi sinasabi ng Lord, tumingin ka lang sa akin. Huwag niyong isipin na magpapakamatay kayo, maglalaslas ako, diba? Kasi nakikita ko kung bakit ko din na parang naitapig din ito. Kasi maraming tao nagpapakamatay dahil sa problema. Alam mo, parang ako parang nakakayak. Kasi ako mismo, totoosin lang, ako mismo, gusto ko, pag may problema ako, bakit? Oh Lord, kuhain mo na lang ako. Gusto ko na lang mamatay, Lord. Sabi ko, diba? Pero sabi ng Lord, pinapalakas niya yung loob ko eh. Pinapalakas niya yung loob ko. Diba? Sabi nga ni Elijah, diba? Lord, gusto ko lang mamatay. Parang, I want to die. Pero sabi ng Lord, diba? Sinasamahan niya pa rin tayo. Sinasamahan niya pa rin tayo. Kaya tayo, kung sa may problema dumating, kung sa nade-depress tayo, nai-stress tayo, huwag naman natin tingnan na ang Lord na wala sa atin. Tingnan natin ang Lord na yan, ang Lord sa atin. Napakalaki ng Lord. Alam nyo, yung example ko, hindi na tayo ito. Kumbaga, ito na tayo. Ito na yung problema. Ito na yung problema. Ito na tayo. At ito na ang Lord sa atin. At ang Lord ang kasama natin. Ito na yung problema. Ito na yung problema. Kaya na matalo ng problema. Was na, lalo natin ang Lord sa buhay natin. So, huwag kayo titingin sa buhay ninyo na wala ang Lord. Tumingin kayo na napakalaki ng Lord. Huwag, malaki ang problema, pero mas malaki ang Lord. Amen? Mas malaki ang Lord. So, sobrang nakaka-touch, sobrang yung message na to. Hindi ko alam kung saan to aabot, diba? Hindi ko alam kung saan to aabot ng message na to. Pero sana hanggang dulo is tapusin ninyo ito. Hanggang dulo tapusin ninyo ito. Nag-share ako sa inyo, word of God to, diba? Word of God to. So, pinaka huling bilog. Sabi dito, huwag tayong mag-focus sa storm. Mag-focus tayo sa Diyos. Amen? Okay, let's pray. Okay, let's pray. So, Panginoon, maraming salamat, Panginoon ko, Lord, na sa araw na ito, Panginoon ko, dahil na nakapag-share ako, Panginoon ko, sa online, Panginoon ko, Lord, na kahit first time ko, Panginoon ko, Lord, sobrang saya ko, Panginoon ko, sa umagang ito, Panginoon ko, Lord. Lord, sa mga bawat nanonood, Panginoon ko, Lord, i-bless niyo din po sila, Panginoon ko. Panginoon ko, bata man sila, matanda, Panginoon ko, makapangyarihan man silang tao, Panginoon ko, hindi, Panginoon ko, Lord, i-bless niyo pa rin po sila, Panginoon ko, doble, triple, Panginoon ko, ang buhay nila, Panginoon ko, ang pagsubok nila, Panginoon ko, ay malalagpasan nila, Panginoon ko, pagdating sa iyo, Panginoon ko. Lord, iaalok namin sa buhay mo. Iaalok namin ang buhay namin, Panginoon ko, para sa iyo, Panginoon ko. Lord, i-bless niyo po sila, Panginoon ko, lahat sila, Panginoon ko, Lord. Bless niyo po sila, Panginoon ko, Lord. Mapalad ang mga taong, Panginoon ko, nagtitiis, Panginoon ko, Lord. Dahil sabi mo nga, Panginoon ko, sa iyo, sa ita, Panginoon ko, na kung sino man naman nanatili hanggang wakas ay maliligtas. Ibig sabihin, ang makukuha namin ay salvation, Panginoon ko. Lord, maraming salamat, Panginoon ko. Lord, maraming salamat, Panginoon ko talaga.
Wala akong masabi sa kadakilaan, kapangyarihan, ang iyong kalakihan, ang iyong pagka-Diyos, Panginoon ko. Lord, magpapasalamat ako sa iyo na buong puso, buong kaluluwa, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon ko. Ito po ang aking samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, I bless you. Bibless ka pa ng Lord, doble, triple. Maraming salamat sa hanggang dito, itong taong to, hanggang dito itinapos yung video ito. Pagpapalain ka pa ng Lord. Tanda mo yun. Hindi now, hindi man ito sa mundong ito, kundi sa langit, once na, oras na, pagkasama natin kay Lord. Amen. So, maraming salamat dahil nakinig ka. Pasensya na sa salita ko hindi talaga ako sanay magsalita talaga. Pero 'di ba, like Moises, sabi niya, pabudol-budol siya, pautal-utal siya, kagaya ko siya. Pero ginagamit ako ng Lord para para yung message niya ibigay sa inyo. So mapalad ka ang nagtapos sa video na to. So maraming salamat. Sobra ako nagpapasalamat sa iyo dahil tinapos mo tong video na to. I bless you. I will bless you. And Lord bless you. More, 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 more. So, maraming salamat. And Happy New Year sa ating lahat. And lahat ng pagsubok, lahat ng paghihirap is malalagpasan. Maraming salamat. God bless.